Ito nga bang si Stephen Holt ay papunta na dito sa San Miguel Beermen at ito'y mangyayari sa pamamagitan ng isang 3-team trade. Dahil sister teams ng San Miguel at Ginebra, hindi po pwedeng ibigay directly ng Ginebra dito sa San Miguel si Stephen Holt. So baka mangyari dito, isama nila ang Terra Firma or malamang ito ng Titan Ultra dito sa usapan. So ang mangyayari, mapupunta na sa Ginebra itong si Cade Flores. Sa San Miguel naman makukuha nila itong si Stephen Holt at dito naman sa Titan Ultra, posible na ibigay ng San Miguel Beer itong si JM Calma or kaya itong si Jeron Teng, isa dyan sa dalawa. Most likely si Jeron Teng ang ibibigay nila dito sa Titan Ultra. So, itong si Stephen Holt sa San Miguel Beer na yan, at kapag ito'y nangyari, mukhang upgrade ito kumpara dito kay Jeron Teng. Si Stephen Holt kasi, magiging isa yan dito sa mga top defensive guards nitong San Miguel Beermen. Plus itong si Stephen Holt, pwede yan na maging point guard ng San Miguel kung kinakailangan. Kaya nga mukhang ito talaga yung magiging sabihin nating top option ni Coach Leo Austria bilang point guard. Kapag nagkataon, grabe, Stephen Holt ang point guard ng San Miguel Beer, 6'4 yan. At yan ang maganda talaga na pag-backstop dito kay Chris Ross. Kaya mukhang magiging mas okay ito para sa San Miguel kung matuloy. Medyo unexpected itong development na to, hindi inaasahan ng karamihan. Pero kung mangyayari yan, itong San Miguel Beermen ay lalakas talaga. At alam naman natin na itong si Coach Leo Austria gagawin na lahat para matupad na yung pinapangarap nila na maka-Grand Slam. Dahil parang ito na lang talaga ang kulang dito sa San Miguel Beermen. Kaya nga hindi ako magugulat kung sakasakali na maging isa yan dito sa mga tinatawag natin na primary goals ng SMC. Bigyan ng Grand Slam at San Miguel. At yung pagkuha dito kay Stephen Holt ay isa doon sa mga makatutulong para ang hakbangin na yan ay matuloy na. Kaya nga magiging isa to dito sa kaabang-abang na gagawin ng SMB. Ang rival naman ng San Miguel na TNT ay naghahanda na raw para dito sa gagawin nilang acquisition dito kay Brandon Ramirez ng NLEX Road Warriors. Mukhang determinado itong NLEX na sa kasalukuyan ay magkaroon ng revamp at itong TNT magte-take advantage at kukunin na nila itong si Brandon Ramirez at ang ipapalit daw dyan si Poy Eram. So palitan ng big man and TNT at itong NLEX. Siyempre, itong si Brandon Ramirez, alam natin na kinukons na isa yan dito sa mga underrated na mga big men ngayon dito sa PBA. At siyempre, hindi naman mawawala yan dito sa atensyon ni Coach Chot Reyes. Alam na alam ni Coach Chot na magaling yan si Brandon Ramirez. Kaya nga itong gusto niyang kunin na pampalit dito kay Poy Eram. Kapag natuloy itong TNT magkakaroon na nung mas magaling na center na kanilang magagamit dito sa kanilang lineup. Patiyak na magiging okay na to para dito sa TNT tropa. Ngayon kasi itong TNT, nakita na nila na ito si Ramirez kapag nakikipaglaban dito sa San Miguel. Medyo disenteng defense itong si Ramirez dito kay Junmar Fajardo. Kaya nga mukhang yan ang dahilan kung bakit gusto nila na ito naman ang makuha sa ngayon. Kung sakasakali, magiging mas maganda kalalabasan nito para dito sa koponan ni Coach Chot Reyes. Kaya nga itong pagkuha nila dito kay Brandon Ramirez, magiging sabi nga nila inevitable na yan at lalo na at alam natin na itong si TNT ay determinado na makabawi dito sa Philippines sa Commissioner's Cup dahil nga nabigo sila ulit dito sa Philippine Cup kontra dito sa SMB. At ito si Brandon Ramirez ay hindi lang yun yung huling kukunin ng TNT dahil ang balita natin. Meron pa silang mga additional na mga players na gustong ma-acquire. Pati na magiging soon to be free agent na si JV Mocon. So tuloy-tuloy lang itong mga gagawing adjustments ng TNT.